Welcome po sa aking munting channel. Huwag din po ninyo sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para ma-update po kayo tuwing nag-a-upload ako ng video. Maraming salamat po. Ang lihim na kahalili. Kabanata 51 hanggang 55. At George YouTube channel. Kabanata 51. Ang magandang sandal ay malupit na tumama sa mukha ni David at pagkatapos ay marahas na bumagsak sa sahig. Pansamantalang natigilan si David dahil sa impact sa ilong. Ano ba ang ginagawa mo? Kinokontrol ni Albert si Carol sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang mga balikat. Hayaan mo akong hawakan ito. Nang makitang nagngangalit siya, sumimangot si Carol at sinabing, mas mabuting bayaran mo siya sa ginawa niya, o ako mismo ang gagawa. Manahimik ka lang, ungol ni Albert. Ako na ang magdedesisyon kung ano ang gagawin ko sa kanya. Hindi ikaw. Ang kanyang boses ay makapangyarihan at puno ng kapangyarihan. Kahit na si Carol ay isang babaeng may malaking pagmamalaki, kailangan niyang manahimik ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Albert ang pinuno ng pamilyang Jones. Siya ang laging may huling say sa anumang mahalagang desisyon. Maliban kay David at Sarah, lahat. Umalis na, utos ni Albert. At kaya sumunod ang lahat. Literal na pinagpapawisan si Claudia dahil sa tensyon. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya magawang tingnan ang mga mata ni Carol. Pinipigilan ni Carol ang sarili na sampelan si Claudia o pag-alitan si Roland. Nanatiling nakayuko lang si Roland sa hiya. At siya rin, pinipigilan ang kanyang galit. Dahil sa ginawa ni David, lahat ng panaginip niya ay naging alabok. Si Jason lang ang nakatayong kalmado at composed. Isinara niya ang pinto at naghintay sa labas. Sa loob ng kwarto. Umupo si Albert sa higa ni David at naghagis ng chewing gum sa kanyang bibig at tinanong si David kung gusto niya. Umiling si David. Dalhin mo iyong upuan at umupo sa harap ko. Nagsalita si Albert sa neutral na tono. Ginawa ni David ang hinihiling sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino yung babaeng nasa larawan? Kaibigan ko, si Emma. Sabi ni David habang nakatingin sa ibaba. Tingnan mo ako. Mahinang utos ni Albert. Kapag nagsasalita ka, tumingin ka sa akin para maintindihan ko kung saan nanggagaling ang mga salita mo. Itinaas ni David ang kanyang ulo at pinananatili ang eye contact. Kaibigan mo, Emma. Gusto mo ba siya? Diretsong tanong ni Albert. Like in the sense, nililigawan mo ba siya sa likod ni Sarah? Umiling si David. Si Emma ay matalik kong kaibigan noong bata pa ako, ngunit hindi kami nagde-date. At hindi kami nagde-date. Lumabas ako para salubungin siya dahil hindi niya dala ang mga gift bag. Walang ibang intensyon sa likod ng aking mga aksyon. Ang pag-alis sa isang party kasama ang isang kaibigan mo ay hindi isang masamang bagay. Mahinahong sabi ni Albert. Ngunit ang paraan mo ay nagbibigay ng puwang para sa pagdududa. At ang mga matatalinong tao ay gumagawa ng mga bagay sa paraang walang makatuturo sa kanila. Matalino ka ba? Dahan-dahang umiling si David. At least honest ka kapag umamin ka dito. Mahinahong sabi ni Albert. Kalimutan mo muna si Emma. Pag-usapan natin si Aubrey. Gusto mo ba siya? Ano? Hindi. Malakas ang boses ni David. Mabilis niyang hininaan ang boses, no, sir. Galit ako sa kanya. Hindi ko siya tinawag sa rooftop. Tinawag niya ako. Pina-blackmail niya ako. Nagmamadali niyang ipinaliwanag ang nangyari. So sinasabi mo, pinunit niya ang sarili niyang damit. Nagulat si Albert. Ipinapangako ko. Inosente ako. Siya ang demonyo. Seryosong sabi ni David. Nirecord ko pa ang buong usapan namin ni Aubrey. Maaari mong suriin ang aking mobile. Sige. Pinitik ni Albert ang kanyang mga daliri. Makalipas ang ilang segundo, mag-isang pumasok si Jason sa kwarto. Ibigay mo ang kanyang mobile. Itinaas ni Albert ang kanyang kamay nang hindi man lang tumitingin kay Jason na saka iniabot ang mobile. Blanko ang screen. Pinatay mo ba ito? Tanong ni Albert. Opo, Ginoo. Hindi ko gusto ang anumang gulo. Sagot ni Jason. Ipinatay mo. Nagsimulang dumagundong ang puso ni David sa kanyang dibdib. Hindi sana na-save ang recording. Kinagat ni Albert ang kanyang mga labi at pilit na ngumiti.
Gaano kay ginhawa, ha? Tinisikap kong maging sibil at magalang dito. Pero sinusubukan mo akong gawing tanga. Nagre-record talaga ako, sir. Umiyak si David at sinisi si Jason. Inagaw sa akin ng lalaking ito ang cellphone. Tinabi ko pa sa kanya na nagre-record ako noon. Siya ba? Napatingin si Albert kay Jason. Hindi ako sigurado, ngunit sa palagay ko ay wala siyang sinabi tungkol sa pag-record. Tugot ni Jason. Paano mo nasasabi yan? Nagtaas ng boses si David. Tinabi ko sa iyo na nagre-record ako. Hindi mo ginawa. Hindi umatras si Jason. Ginamit ni Albert ang facecam para i-unlock ang mobile ni David. Tinuri niya ang mga folder ng pag-record at wala siyang nakitang anumang kamakailang na save na mga file tulad ng inaasahan niya. Tiningnan din niya ang kamakailang history ng tawag, ngunit walang tawag kay Emma sa loob ng maraming araw. Wala akong nakitang matibay na ebidensya sa iyong mobile. Mangyaring magtiwala sa akin, Ginoo. Dinala ni Aubrey ang nakadroga na panyo at ipinahid sa sariling mukha. Pakiusap ni David. Tino-frame niya ako. Manam. Nagsimulang mag-isip si Albert kung paano itutuloy ang isyong ito. Samantala, binibigay na ito ni Carol kina Roland at Claudia. May clue ka ba kung magkano ang nagastos namin para sa birthday party ng anak mo? Bueno, babayaran mo kaming lahat ng iyon kahit na ang ibig sabihin ay kailangan mong ibenta ang iyong atay at bato. Ikaw at ang iyong mga anak. Dahil sa malupit na salita ni Carol, nanginginig si Claudia sa hiya at takot. At hindi iyon magtatapos. Dagdag ni Carol. Hihilingin mong mamatay ka na. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Harold sa kanyang silid, bumubulong-bulong, hindi ko man lang maihatid si Ate Emma hanggang sa kanyang tahanan dahil nagsimulang tumunog ang aking tiyan. Sana hindi niya ako pag-isipan ng masama. Tumingin siya sa kanyang mga magulang at sinabing, Nanay, mayroon ka bang mga tablet para sa pagtatae? Masyado yata akong kumain ng cake. Tumingin siya kay Carol. Hi, sobrang nagustuhan ko ang cake, tita. Salamat sa cake at sa party din. Sigurado ako na ang kasal ay magiging 10 beses na mas malaki kaysa dito. Inaabangan ko talaga ang araw na iyon. Ang mga puso ni na Roland at Claudia ay lumukso sa kanilang mga dibdib. Gusto nilang sigawan ang kanilang anak at hampasin ito sa mukha kung maaari, ngunit hindi man lang nila ito nagawang gawin dahil nasa tabi lang nila si Carol. Gayunpaman, hindi tumugon si Carol, ngunit tumigas ang kanyang panga. Shit! Hinawakan ni Harold ang tiyan niya. Lalabas na naman. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto. Nanay, ihanda mo na ang mga tableta. Si Claudia, gayunpaman, ay wala sa posisyon na makinig sa desperadong kahilingan ng kanyang anak. Si Sarah naman ay napatingin sa ina. Bakit ang tagal ni Dad? Alam mong mahilig siyang maging masinsinan sa lahat ng bagay. Nakangiting sabi ni Carol. Siguro, binusalan niya siya at binubugbog siya sa gusto mo. Sa loob ng kwarto. Sabi ni Albert kay Jason. Dalhin mo ang cellphone ni Aubrey. Oo, sir. Umalis si Jason nang hindi naghihintay. Tinapik ni Albert ang kama. Halika at umupo dito. Si David ay labis na nag-aalangan. Kung wala kang ginawa, wala kang dapat ikabahala. Ilalabas ko ang katotohanan anuman ang mangyari, at parurusahan ang sinumang nasa maling panig. Muling tinapik ni Albert ang kama. Halika na. Habang ang kanyang puso ay tumutunog sa kanyang tenga. Umupo si David sa tabi ni Albert na saka muling nag-alok ng chewing gum. Umiling si David, ngunit inilagay pa rin ni Albert ang gum sa kanyang kamay. Ganap na nakikita ito ni David bilang ang kalmado bago ang bagyo, at ang pag-upo sa tabi ni Albert ay labis na nabalisa sa kanya. Kabanata 52. Dumating si Jason sa balcony kung saan nakahiga si Aubrey na walang malay sa couch. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang mobile mula sa kanyang bulsa at ginamit ang kanyang hinlalaki upang i-unlock ang mobile. Sinimulan niyang tingnan ang mobile, ngunit nang makitang pumasok sa kanyang paningin si Carol, mabilis niyang inilagay ang mobile sa kanyang bulsa. Anong ginagawa mo? Jason. Tanong niya. Kinuha lang ang cellphone niya, ma'am. Nagmamadaling nilampasan siya ni Jason at hindi na lumingon. Ang kanyang mobile. Nakita ni Carol si Aubrey na nakahiga at walang malay sa couch.
Hindi ligtas para sa kanya na maging ganap na masugitan ng ganito. Tawagan ko na siguro ang mga magulang niya. Ang kanyang ina, hindi bababasa. Maya-maya lang ay pagod na lumabas si Claire sa kwarto niya, bumubulong sa sarili, hindi ko alam na ang sikmura ko pala ay nakakagawa ng napakaraming tunog. Pagod na pagod ako. Kailangan ko ng magandang hydrating drink. Manem. Nakita niya si Carol at ngumiti pero nakita niya ang taong nasa couch. Bakit ang P*** na ito, bakit siya nandito? Ikaw. Utos ni Carol. Halika dito. Likas na si Claire ang tipong hindi mahilig sabihan kung ano ang gagawin, kaya nag-aatubili siyang lumapit na nagbibigay ng respeto sa edad at posisyon ni Carol. Ano? Bumaba at ipaalam sa kanyang ina na ang dalaga ay may sakit. Sabi ni Carol. Kilala mo ang kanyang ina, hindi ba? I do, pero. Tumingin ulit kay Aubrey. Siya ay may sakit. Hindi ako naniniwala. Hay, kusa niyang sinampal ang pisngi ni Aubrey. Tapat na ang pag-arte, at bumangon ka. Gayunpaman, walang tugon mula kay Aubrey. Tatingin mo maloloko ako sa kakulaitan mong pag-arte. Pinisil ni Claire ang dibdib ni Aubrey na ikinagulat ni Carol. Gayunpaman, walang tugon. Damn. Mayroon kang ilang mga bobs. No wonder niloko mo ang kapatid ko big time. Hoy! Nagtaas ng boses si Carol. Itigil ang iyong mga laro at gawin ang sinabi ko sa iyo. Naririnig mo ako. Oo, malinaw na naririnig kita bilang araw. Pinilit ni Claire ang kanyang tenga. Kaya wag kang sumigaw. Hindi ako lola. Namuo ang mga ugat ni Carol sa kanyang noo. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Pilit na ngumiti si Claire. Humihingi ako ng paumanhin kung naging bastos ako. Magalang na sabi ni Claire. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Ngumuso si Carol. Kahit ano. Puntahan mo na lang ang kanyang ina. Okay, si Claire ay humakbang pasulong at ang kanyang tiyan ay kumulo. Agad siyang huminto sa kanyang kinatatayuan at hinawakan ang kanyang tiyan. O hindi. Tumingin siya kay Carol. Hindi ko yata kaya. Tumalikod siya at bumalik sa kwarto niya. Napahawang ang bibig ni Carol sa hindi makapaniwala. What the hell? Tinanggihan niya lang ako. May mali sa mga tao sa bahay na ito. Ang lahat ay napaka-unsophisticated at underbred. Mabuti na lang at hindi mangyayari ang kasal sa pamilyang ito. Ayokong maging underbred idiot ang manugang ko. Samantala, nakatayo pa rin si Sarah sa labas ng kwarto, paulit-ulit na tinatapik ang paa sa sahig. Sa loob ng kwarto, ibinigay ni Jason ang mobile kay Albert. Sa sandaling binuksan ni Albert ang messaging apps. Hindi nagtagal ay nasabi na niya kung anong klaseng babae si Aubrey. Lalo na nang makita niya itong kachat na pinag-uusapan kung anong klaseng regalo ang ibibigay niya kay David sa birthday party nito. Nakita niya tuloy ang mensaheng ipinadala ni Aubrey kay Sarah. Manam. Tawagan mo si Sarah. Binuksan ni Jason ang pinto at pumasok si Sarah nang walang sinasabi. Mabilis na tumayo si David na kanina pa nakaupo sa tabi ni Albert at inihagis ang gum sa ilalim ng kama. Kung talagang tinawagan ni David si Aubrey sa rooftop, bakit siya magpapadala ng mga larawan sa iyo? Tanong ni Albert. Dahil gusto niyang makita ko ang totoong ugali ni David. Bulalas ni Sarah. Just from her harsh voice, halatang kumukulo na siya sa galit. Mukhang matatalo niya si David kung maaari. Sa tingin mo ganoon kaaalaga si Aubrey sa iyo. Pero galit siya sa kanya, hindi ba? Mariing sagot ni Sarah. Kaya naman nagpadala siya ng mensahe. Pero bakit natin ginagawa ang lahat ng ito, Dad? Literal na nakita ko ang nakadrag na panyo sa kamay niya. Ano pang patunay ang gusto mo? Hindi sapat iyon para patunayan na siya ang may kasalanan, sagot ni Albert. Ha? Mukhang natarante si Sarah. Ako ang saksi. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Pinunit ng bastard na ito ang kanyang damit. Hindi, mabilis na sabi ni David. Tinasabi mo bang pagdudahan ko ang sarili kong mga mata? Kumukulo sa galit si Sarah. Tungkol sa mga damit. Tumayo si Albert at pumasok sa pagitan nila para hindi siya mapatalo ni Sarah. Ipinadala sila ni Jason sa DNA test. Kung talagang pinunit ni David ang kanyang mga damit, ang kanyang DNA ay nasa buong punit na piraso ng tela.
Gaano ito katagal? Tanong ni Sarah. Ang pagsubok. Bigyan ito ng 2 araw. 2 araw. Nabigla si Sarah. Gusto mo bang maghintay ako ng ganoon katagal? Kakailanganin ng oras upang ihiwalay ang mga hibla ng DNA. Nitiig ang sabi ni Albert. Hanggang doon, dapat kang maging mapagpasensya. Ngayon, hindi pa tapos ang party. Dapat pareho kayong bumaba at umakto na parang walang nangyari. Nanlamig ang ekspresyon ni Sarah. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Albert. Nagbibiro ka diba? Naging seryoso ang tingin ni Albert. Ayokong malaman ng mga tagalabas ang nangyari dito. Malinaw ba ako? Kumunat ang noo ni Sarah. Nang walang sabi-sabi, lumabas siya ng silid at saglit na sinulyapan sina Roland at Claudia bago nagmamadaling bumaba. Napatingin si Albert kay David. Ikaw din, David. Pumunta at makipagkita sa mga bisita, at kumilos na parang walang nangyari. Hindi makagalaw si David. Kinailangan ni Jason na ilagay ang kanyang kamay sa kanya at ibigay ang paunang pagtulak na iyon. Tinawian ni Albert sina Roland at Claudia, sinabihan silang pumasok sa loob. Pagkapasok nila ay sinara ni Jason ang pinto. Natakot si David sa sasabihin at gagawin ni Albert sa kanyang mga magulang. Ngunit sa pagpilit sa kanya ni Jason na bumaba, maaari na lang siyang umasa na hindi sila pakikitunguhan ni Albert ng masama. Habang pababa ng hagdan si David ay nakasalubong niya sina Anna at Bea. Nagbahagi sila ng tingin, ngunit walang nagsasalita. Pagdating ni Anna at Bea sa balcony at si Aubrey sa couch, dali-dali silang lumapit sa kanya. Aubrey, ayos ka lang ba? Itinaas ni Anna ang kumot na nakatikip sa kanyang anak, natigilan lamang siya nang makita si Aubrey na punit-punit ang damit. Natigilan lang siya. May ginawa si David sa kanya. Tumango si Bea. Sasabihin ko sa iyo ang nangyari. Tinabi ni Carol na nakaupo sa kabilang sopa, ang kanyang isip. Ipinaliwanag niya sa mag-ina kung paano tinawag ni David si Aubrey sa rooftop at pagkatapos ay sinubukan siyang labagin. Tapat na iyon para mawala ito kay Bea. Agad siyang tumakbo pababa ng hagdan na may balak na talunin ang buhay na crap out ni David. Kabanata 53. Lumabas si David. Nagkalat pa rin ang mahigit 50 bisita. Hinanap niya si Sarah at nakita niya itong nakaupo mag-isa sa isang random foldable chair. Nakikita niyang galit ito, at naisip niyang baka hindi pa ito ang tamang oras para puntahan siya at kausapin, ngunit pakiramdam niya ay kailangan pa rin niyang magpaliwanag dito. Kung may phone man siya, sinubukan niya sana itong tawagan, pero nasa Albert pa rin ang cellphone niya. Kaya, pinatibay niya ang kanyang loob at lumapit kay Sarah. Nang makita siyang papalapit sa kanya, itinupi ni Sarah ang upuan sa tabi niya. Nanginginig ang puso ni David. Sa pag-aakalang baka bugbugin talaga siya nito sa upuan, hindi na siya nakapikit pa. Papatayin kita kung lalapit ka pa, bumantong hininga si Sarah. Malaki ang naging pag-asa niya kay David, kaya nakaramdam siya ng matinding galit at galit ngayon. Pakiramdam ni David ay nakagapo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Paano ko mapapatunayan na inosente ako? Kahit si Aubrey na mismo ang magbago ng isip at magtapat, maniniwala kaya si Sarah sa kanya? Mayroon bang anumang uri ng patunay na lubusang makumbinsi si Sarah na maniwala na si David ay inosente? Sa mga mata niya, parang hindi pwede. Kung hindi lang pinatay ni Jason ang kanyang mobile, na ipakita na sana ni David ang audio recording, at magkakaroon ng katuturan ang lahat, ngunit ngayon. Wala siyang maipakita, maliban sa kanyang nakakaawang mukha. Pinagmamasdan ni Patrick sina David at Sarah mula nang lumabas sila. At wala sa lugar ang kanyang puso mula nang tawagin ang kanyang asawa. May hindi tama. Pumunta siya sa entrance ng bahay at tumingin sa loob. Wala siyang makitang tao mula sa kanyang kinatatayuan. Saan sila nagpunta? Saan kaya pumunta si Aubrey? Kinuha niya ang cellphone niya para tawagan si Aubrey, pero nakita niya si Bea na nagmamadaling bumaba ng hagdan at kumuha ng nakatuping upuan. Pumasok si Patrick sa bahay bago pa siya makalabas, pinigilan siya nito at sapilitang kinuha ang upuan mula sa kanya at hinaronggan ang kanyang dinadaanan. Tatay! Tumabi ka! Babala ni Bea. Tatalunan ko ang mga liwanag ni David. Hindi naman masyadong nagulat si Patrick sa sinabi niya. Hindi. Kapag hinawakan natin siya, papatayin tayo ni Albert.
Wala akong pakialam. Makikita ko ang dugo ng bastos na iyon sa ginawa niya kay Aubrey. Tinubukan siyang itulak ni Bea, ngunit sinampal siya ni Patrick na ikinagulat niya. Hindi pa niya ito sinampal noon, kaya laking gulat niya, at nabasa ang mga mata nito. Maging si Patrick ay nakaramdam ng sama ng loob sa pananakit sa kanyang anak. I'm sorry. Sinubukan niya itong yakapin, ngunit tinulak siya nito palayo. Umakyat ka sa itaas at tingnan kung ano ang ginawa ng manlolokong si David kay Aubrey, sinabing tumakbo si Bea pabalik sa unang palapag. Huminga ng malalim si Patrick at sumunod sa kanya. Samantala, nakita ni Manuel si Sarah na mag-isa. Nag-aapoy ang apoy ng pagnanasa sa kanyang dibdib. Hindi niya makita si Aubrey sa paligid, kaya isinantibi niya ang hiya at pinuntahan si Sarah at umupo sa tabi nito sa isang upuan. Aalis na sana si Sarah, pero dahil nanonood si David, sinadya niyang nanatili. Manuel, tama ba? Tinimulan niya ang usapan. Oo, sagot ni Manuel, hanggat maaari ay itinatago ang kanyang pananibik at pag-asa. Sabi mo tumangala ka sa akin, hindi ba? Nakatitig si Sarah kay David nang hindi kumukurap. Maaari mo bang gawin ang isang bagay para sa akin? Ano mang bagay? Pwede mo bang halikan ang paa ko? Nagulat si Manuel. Ano? Tama ang narinig mo sa akin. H dito. N ngayon. Nakataas ang kilay ni Sarah habang sinusulyapan siya. Hindi mo kaya? Tumingin si Manuel sa paligid. Marami pa ring bisita sa paligid. Bukod dito, si David ay nakatingin mismo sa kanilang direksyon. Paano niya nadilaan ang daliri ng paa niya sa ganoong sitwasyon? Ano ang iniisip ni Sarah na nasa tamang mood siya? Kung ano man ang dahilan niya, ayaw niyang palampasin ang ganoong gintong pagkakataon. Gagawin kong mas madali para sa iyo. Pinag-cross ni Sarah ang kanyang mga paa kaya nakataas na ang isang paa niya. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang yumuko si Manuel para halikan ang kanyang paa. Nang makita ang gayong kasiglahan kay Sa, ibinaba ni Manuel ang kanyang mobile at mabilis na hinaplos ang kanyang daliri habang nakayuko ito para kunin ang kanyang mobile. Paano ito? Nasiyahan ka ba nito? Gawin mo ulit, sabi ni Sarah habang nakatitig pa rin kay David. Nag-isip sandali si Manuel at pagkatapos ay hinalikan ang kanyang paa sa katulad na paraan. Muli, sabi niya. Pilit na ngumiti si Manuel, ngunit pagkatapos ay inulit ang proseso. Hindi na napigilan ni David ang sarili at lumapit sa kanya. Bakit mo ito ginagawa? Halos hinangian niya si Sarah ng sagot. Ginawa ko lang halikan ng aso ang paa ko, walang pakialam na tugon ni Sarah. Pero bakit may pakialam ka? Nagdilim agad ang ekspresyon ni Manuel. Isinantibi na niya ang pride niya at hinalikan ang paa niya ng hindi lang isang beses kundi 3 beses, tapos tinawag pa siya nitong aso. Bamawa ang galit sa kanyang mga ugat. Hindi siya malaki o malakas na bulkan para hawakan ang lahat ng lava na bumubulusok sa kanyang puso. You fucking bitch, hinawakan niya si Sarah sa buhok at sinuntok sa mukha. Nagpunta siya para sa pangalawang suntok, ngunit isang agos ng kamao mula kay David ang tumama sa mukha ni Manuel sa kaliwat kanan. Gamulong si Manuel sa upuan at bumagsak pabalik sa damuhan, ngunit tumalon si David sa kanya at nagpaulan ng suntok sa mukha ni Manuel. Walang dahilan para magpigil laban sa bastard na pumatay sa matalik niyang kaibigan na si Pedro. Ang lahat ng nakakulong na galit mula kay David ay nadagdagan ng galit na walang posibilidad na supulan hanggang sa damanak ang dugo. Tulad ng isang hayop na ang kabaliwan ay magpapahiya sa mga babon, binasag ng mga kamao ni David ang ilong at ngipin ni Manuel at pinartilyo ng takot sa kanyang puso. Kahit naduguan ang mga kamao ni David, hindi siya tumigil. Ang tatay ni Manuel, si Marcos, ay sumugod sa lugar at inatake si David. Tinigilan ng ibang mga panauhin si Marcos bago pa man siya makapagdulot ng anumang malubhang pinsala kay David. Pakawalan mo ako. Napaungol si Marcos habang si David ay nakatayo sa harap ng kanyang mga mata at nakatitig sa kanya na para bang wala siyang ginawang mali. Ang iyong anak ay dumating dito, sabi ni David, na pinunasan ng dugo sa kanyang pumutok na labi. Kunin mo ang basurang iyon at umalis ka sa aking bahay. Ikaw bastard. Si Marcos ay na-trigger, ang kanyang mga selula ng utak ay namamatay sa maraming bilang bawat segundo. Tinubukan pa rin niyang salakayin si David, ngunit pilit siyang inilayo ng mga bisita para lumamig siya kapag nawala na si David sa kanyang paningin.
Nakadapa pa rin si Manuel, puno ng dugo ang mukha. Tinubukan niyang bumangon, ngunit inampis ni Sarah ng upuan ang ulo niya at natamba siya. Ang kanyang aksyon ay hindi nakapagsalita sa mga bisita. Hindi nila siya maaga tulad ng ginawa nila kay Marcos. Mabuti na lang at inilapag niya ang upuan sa halip na ituloy ang paghampas kay Manuel. Sandaling tumingin si Sarah kay David at lumayo ng walang sabi-sabi. Kabanata 54. Pagkatapos ng insidente kay Manuel, hindi na nag-uusap sina Sarah at David. Tiyak na ikinatuwa ni Sarah ang tulong ni David na pigilan si Manuel sa pagsuntok sa kanya. Gayunpaman, habang pinagmamasdan siya ni David, pumili siya ng isang baso ng alak at ibinuhos ito sa damuhan, na para bang sinasabi sa kanya na hindi na mababawi ang alak na natapon sa lupa. Itinuring niya siya tulad ng mahalagang alak, ngunit sinayang niya ang kanyang mga pagsisikap sa pamamagitan ng pagdumi sa kanyang sarili. Ito ay katulad ng pagkamatay niya sa kanyang puso. Ang paggalang na nawala sa kanya ay hindi na mababawi. Ang pag-ibig na nagsimulang mamukadkad sa kanyang puso ay namatay na lamang. Samantala, iba't ibang mga panauhin ang nag-usap tungkol sa nasabing insidente sa iba't ibang paraan. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na hayagang ipahayag ang kanilang mga pananaw sa kung ano talaga ang maaaring nangyari na naging dahilan upang kumilos si Manuel ng marahas. Bago umalis ang lahat ng bisita, pumasok si Sarah sa kanyang all-electric na Alpha Wolf sports car at umalis na mag-isa. Pinuna muna ni Carol ang lahat ng bisita bago siya umalis. Hindi rin niya nakipag-usap si David o ang kanyang pamilya sa bagay na iyon. Wala ni isang salita ang naibahagi sa pagitan nila. Matagal na nakausap ni Albert ang pamilya Perez, lalo na si Patrick. Ang huling sinabi niya kay Patrick ay, "Magpapasya ako kung ano ang gagawin sa iyong anak at sa iyong pamilya makalipas ang 2 araw. Hanggang sa panahong iyon, ikaw at ang iyong anak na babae ay mananatili sa tahanan na ito, at sa palagay ko dapat mong ipagdasal na ang iyong anak na babae ay walang kasalanan." Nawala ang liwanag at kulay ng mukha ni Patrick. Kahit na ang ekspresyon ng isang naninigas na asno ay magiging mas maganda na ngayon. Kung tutuusin, ang paninirahan sa bahay na ito kasama si Roland sa loob ng 2 araw ay magiging isang pagpapahirap at isang malaking kahihiyan. Para bang hindi iyon sapat kung ang kanyang anak na babae ay walang kasalanan, siya at ang kanyang pamilya ay mabubuhay, at ang pamilyang Jackson ay mamamatay. Kung hindi, mapahamak ang pamilya Perez. Sana talaga inosente si Aubrey. Wala pa rin siyang malay. At hindi man lang siya magising ni Patrick dahil sinabihan siya ni Albert na hayaan muna siyang matulog dahil kakailanganin niya ang iba para harapin ang mga darating, inosente man siya o hindi. Matapos makausap ni Albert sina Roland at Claudia, lumabas siya ng bahay at saglit na hinarang si David. Kung wala kang ginawang mali, wala kang dapat ikatakot. Kahit mapatunayang inosente ako, titingnan pa rin ba ako ni Sarah tulad ng dati? Tanong ni David. Hindi kumpiyansa si Albert na sumagot ng oo. Ang ups and downs ay bahagi at bahagi ng buhay. Sa buhay may asawa, mas higit pa. Pagkalipas ng 2 araw, magdala ng palumpon ng sampagita. Mahilig si Sarah sa mga bulaklak ng sampagita. Pagkasabi niya nun, umalis na siya. Ibinalik ni Jason kay David ang kanyang mobile bago nagmadaling lumapit kay Albert. Dahil alam niyang nasa loob pa ng bahay si Patrick at ang kanyang pamilya, hindi makapasok si David. Kasabay nito, walang ideya sina Claire at Harold kung bakit nasa bahay pa rin si Patrick at ang kanyang pamilya. Hindi sinabi sa kanila ng kanilang mga magulang, kaya lumabas sila at tinanong si David kung ano ang nangyari. Pareho silang humihigop ng tubig ng niyog. Bago pa makasagot si David, muling kumulo ang tiyan ni Harold, kaya kailangan niyang magdahilan. Si Claire at David na lang ang natira dito. Nagmamadaling tanong ni Claire, hinalikan ka ba ni Sarah? Nanghihina na si David, at dahil sa walang kaalam-alam na tanong ni Claire, gusto niyang sampilan ang sariling mukha ng 100 beses. Anong meron sa ekspresyon na yan? Napansin ni Claire na nakabalot ang kamay niya ng panyo. Teka, anong nangyari sa kamay mo? Walang nangyari, tinakpan ni David ng kabilang kamay ang sugatang kamay. Alam mo ba kung kailan aalis ang pamilya Perez? Narinig kong sinabi ni nanay na mamamalagi sila dito ng 2 araw, kinagat ni Claire ang ibabang labi palabas. Wala akong ideya kung bakit. Baka sa mukha ni David ang matinding pagkabigla at tensyon. Bakit dito sila tumutuloy?
Paano ito pinayagan ni tatay? Habang tumatagal sila dito, mas maraming problema ang kanilang gagawin. Wala siyang ideya na iyon ang utos ni Albert. Kaya hindi niya maintindihan kung paano pinayagan ng papa niya si Patrick at ang pamilya nito na manatili sa bahay na ito, lalo na kung iisipin ang kamakailang insidente sa rooftop. Napahawak si David sa kanyang ulo. Ano na lang ang iniisip niya? Kung mamamalagi sila dito ng 2 araw, paano naman ako? Walang paraan para manatili ako sa iisang bahay kasama nila. Hindi kailanman. Habang si David ay nawawala sa pag-iisip, pinulot ni Claire ang rosas na nasa damit ni David. Ibinigay ito ni Emma sa iyo, hindi ba? Naamoy niya ito. Mabango pa rin. Hinawakan niya ang kamay ni David, ang kamay na hindi nakabalot ng panyo. Sige na kuya. Buksan natin ang mga regalo. Nakalimutan na ni David ang tungkol sa mga regalo, ngunit wala lang siya sa mood na gawin iyon. Hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya mo mismo. Bakit hindi maganda ang pakiramdam mo? Nakain ka ba ng sobrang dami? Tanong niya. Umiling si David at tumayo. Makalanghap ako ng sariwang hangin. Sabi nito na naglakad palabas ng main gate. Nagmamadaling pumunta si Claire sa eastern side ng stage kung saan nakalagay ang lahat ng gift bags. Maingat niyang dinala ang lahat ng mga kahon ng regalo sa kanyang silid sa unang palapag. May 3 kwarto sa unang palapag. Sa iisang kwarto nakatira sina Harold at Claire. Si David ay nakatira sa isang hiwalay na silid. Ginamit ni Roland at Claudia ang master bedroom para sa kanilang sarili. Hinayaan ni Roland si Patrick at ang kanyang pamilya na manatili sa master bedroom na ito dahil maluwag ito para sa 4 na tao para makatulog ng comfortable. Hindi akalain ni Patrick o ni Anna na muli silang matutulog sa bahay na ito, tiyak na wala sa ganoong sitwasyon. Kahit na natulog sina Patrick at Anna. Umupo si Bea sa tabi ng bintana at tahimik na nag-aasar. Gusto niyang ibalik ang mga pamilyang Jackson at Jones para sa mga pinagdaanan nila sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang pagpilit na manatili sa silid na ito ay lubhang nakadagdag sa kahihiyan. Hindi ko makakalimutan ang kahihiyang ito, David, Sarah. Babayaran kita at ang mga pamilya mo. Kung hindi, hindi Bea ang pangalan ko. Samantala, natapos ni Claire na ilipat ang lahat ng mga pakete ng regalo sa kanyang silid at maayos na isinalansan ang mga ito sa tabi ng kanyang kama. Umupo siya sa kama at nagsimulang magbukas ng sunod-sunod na kahon. At ang ilan sa mga regalo ay natigilan siya sa kaibuturan. Mayroong isang tseke na $5,000, malamang na pinirmahan ng ilang milyonaryo. May isang Rolex na relo. Isang gintong pulse heiress. Isang Myers premium suit na nagkakahalaga ng higit sa $30,000. Tiket ng konsyerto. Mga kupon ng regalo na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. At nagpatuloy ang listahan. Kung ibebenta ko ang lahat ng ito, magiging milyonaryo na ako, hindi ba? Napabuntong hininga na lang si Claire sa naiisip. At hindi ko pa nabubuksan ang ikatlong bahagi ng mga kahon. Wala talaga siyang lakas, ngunit ang sobrang kasabikan ang nagpatuloy sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumili ng isang brown na kahon. Anong meron dito? Medyo mabigat. Niyugyug niya ng kaunti ang kahon. Ito ay gumagalaw. Hindi ba sila gumamit ng mga papel para punan ang bakanting espasyo? Hindi sila naglagay ng sapat na pagsisikap sa paggawa nito. Nararamdaman ko na yon. Casual niyang binuksan ang kahon. At bigla siyang napasigaw sa takot at nauwi sa paghagis ng kahon na lumipad sa hangin, at isang marumi, pugot na ulo ng aso ang nahulog mula sa kahon at gumulong sa sahig. Nanay! Tatay! Claire! Tumakbo palabas ng silid, sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Kabanata 55. Naglalakad si David sa isang tiwangwang na kalye, hindi makapag-isip ng anumang partikular na bagay. Ang mga katanungang tulad ng kung ano ang ginagawa ko sa aking buhay, at kung saan siya dadalhin ng insidente sa rooftop ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Bawat segundo ay unti-unting natutunaw habang ang mga pag-iisip ay umiikot sa kanyang hindi mapakali na isipan. Pumasok sa isip niya ang mga panahong sinabihan niya si Aubrey na mamahalin niya ito kahit sa kamatayan. Nakaramdam siya ng kalokohan, kalungkutan, at katangahan. Para siyang naglalakad na estatwa, isa na may dalang maraming pasanin sa loob ngunit wala sa mukha sa sandaling ito.
Kahit na nakaramdam siya ng pagod sa paglalakad, hindi siya huminto. Siya ay nagbabalak na maglakad sa kabilang dulo ng lungsod kung saan nakatira ang kanyang ina para makasama niya ito. Nakilala na niya ito ng umagang iyon, ngunit hindi siya makakasama ng matagal. Ngayon, isang pagkakataon ang lumitaw. Sa halip na manatili sa pamilya Perez, gagamitin ko ang oras na ito para alagaan ang aking ina. Ang tagal ko na siyang nakasama ng buong araw. Bukas, gagawa ako ng maraming alaala kasama siya. Ang pag-iisip tungkol sa kanyang ina ay naging positibo sa kanyang pakiramdam. Noon lang, isang lalaking dumaan, biglang naglabas ng kutsilyo, nilaktawan ang puso ni David. Halos 60 talampakan ang layo ng ilaw ng kalye, kaya hindi malinaw na makita ni David ang mukha ng lalaking ito. Bigyan mo ako ng pitaka. Mabilis. Hiningi niya. Iwinagayway ang kutsilyo. Si David, na parang estatwa, ay nagsimulang tumawa ng kakaiba. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ng magnanakaw dahil nakaramdam din siya ng pagod. Itinulak ng magnanakaw ang kamay ni David. Anong nakakatawa? Maling tao ang tinatanong mo. Hindi ko nadala ang pitaka, nagpipigil pa rin ng tawa si David na talagang nakakainis sa magnanakaw. Dapat mong piliin ang iyong mga target ng matalino. Biglang naputol ang pag-uusap nila ng isang kanta. Ringtone iyon ni David. Ibigay mo sa akin ang mobile, inilapit ng magnanakaw ang kutsilyo. Titignan ko kung sino ang tumatawag, kinuha ni David ang cellphone niya sa bulsa. Si Emma ang tumatawag. Titingnan mo, bro. Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito. Hindi ako magsasalita ng matagal, I swear. Bilasan mo. Sumirit ang magnanakaw at lumingalinga sa paligid kung may ibang tao na darating, ngunit walang tao. Tinagot ni David ang tawag. Emma, kamusta ka na? Sa tanong niya, napansin niyang lumilingon ang magnanakaw. Walang pag-aalinlangan, mabilis niyang sinipa ang kamay na may hawak ng kutsilyo. Nahulog ang kutsilyo sa kamay ng magnanakaw. Tumalikod si David at tumakbo na parang hangin. Mabilis na kinuha ng magnanakaw ang kutsilyo at hinabol si David, ngunit sinimulan na ni David na isigaw ang salitang magnanakaw ng paulit-ulit. Nagsimulang sumigaw ang isang pares ng mga aso sa mga kalapit na bahay, nakita si David na tumatakbo. Ang lahat ng ito ay naging dahilan upang ang magnanakaw ay sumuko sa paghabol at tumakas. Nang makitang umaalis ang magnanakaw, huminto si David at napabuntong hininga. Ngayon, sabihin mo sa akin. Bakit ka tumawag ng ganitong oras, Emma? Bakit ka sumisigaw at tumatakbo? Tanong ni Emma. Maayos ba ang lahat? Oo. Maayos na ang lahat ngayon. Mabuti yan. Akala ko may hinahabol kang magnanakaw o ano. Haha, pinilit ni David na tumawa. Hindi talaga okay para sa akin dito, David, nanginginig ang boses ni Emma. Bakit? Anong nangyari? Dumating ako sa aking bahay at inilagay ang mga bag ng regalo sa locker, nagsimulang umiyak si Emma sa kakaisip lang sa nangyari. Dalawang lalaking nakamaskara ang pumasok sa aking bahay at pinagbantaan akong ibibigay sa kanila ang mga bag ng regalo. May mga baril sila. Natakot ako na baka patayin nila ako, kaya sinabi ko sa kanila kung nasaan ang mga bag. At kinuha nila ang mga bag. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Kahit magreklamo ako sa pulis, wala silang pakialam dahil nasa database nila ang pangalan ng kapatid ko. Nagsalita siya mula sa karanasan. Hindi nila sineseryoso ang mga salita ko. Patawarin mo ako. Wala ba si Paul sa bahay nang mangyari ito? Tanong ni David. Hindi. Hindi ko akalaing uuwi siya mamayang gabi. Parang nag-aalala siya. At natatakot ako na baka bumalik pa ang mga magnanakaw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, masasabi ni David na nag-aalangan siyang humingi ng tulong. Kung wala si Paul sa bahay. Gusto mo bang pumunta ako sa lugar mo? Nagulat si Emma. Gagawin mo? Oo. Iniisip kong pumunta sa bahay ng aking ina, ngunit magagawa ko iyon bukas, casual na sabi ni David, ngunit ang kanyang mga salita ay lubos na nakatulong sa pagpapatahimik ng kanyang mga nerbiyos. Malapit na ako. Mag-ingat ka hanggang doon. Natapos ang tawag. Gusto ni Emma na patuloy siyang magsalita para maaliw siya, ngunit ngayon ay naramdaman niyang nag-iisa siya. Isa lang ang gumaganang streetlight sa kanyang kalye, kaya madilim sa labas.
Tira ang pinto kaya parang ang daming tao ang nakatingin sa bahay. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng kutsilyo at bumalik sa sala at umupo sa sopa. Ngunit hindi siya makaupo. Ang lungkot at pagkadismaya ay pumasok sa kanyang malay na isipan habang iniisip kung gaano kalungkot at kalunos-lunos ang kanyang buhay. Ang isang bahay na walang tao ay isang madaling puntirya ng lahat, lalo na ang mga lobo. Maraming masasamang bagay ang kanyang naranasan sa paglipas ng mga taon. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang kapatid na lalaki, na nagnakaw ng libu-libong dolyar mula sa kanya, ay hindi pa umuwi, at pagkatapos ay nangyari ang pagnanakaw. Kaya, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Tinawagan niya ang cellphone ni Cindy, ngunit hindi sumasagot si Cindy. Kaya, si David na lang ang matawagan niya. Buti na lang at sumagot si David. Hindi na niya kailangang pumunta dito. Pero siya ang tipong bibigyan ka ng 2 tsokolate kung hihingi ka ng isa, bulong niya habang iniisip kung paano niya ito binibigyan ng 2 halik sa bawat pisngi nila. Pagkabata, nakarinig siya ng mahinang ingay sa labas. Walang paraan na nakarating si David ng ganoon kabilis dahil wala siyang sariling sasakyan o bisikleta. Kahit gawin niya, mas matagal pa. Paul. Tumayo siya mula sa sofa. Isang asong kalye ang pumasok sa bahay. Shoo. Iwinagayway niya ang kutsilyo at itinaboy ito. Damat. Hindi ko na rin naisara ang main gate pagkaalis ng mga magnanakaw. Madilim sa labas, kaya nakaramdam siya ng takot na lumabas mag-isa kahit may dalang sulo. Karaniwan, hindi siya magkakaroon ng problema sa paggawa ng parehong gawain, ngunit ngayong gabi, hindi niya ito magagawa. Mangyaring dumating kaagad, David. Abangan ang susunod na kabanata. Please like and subscribe my channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.